Alright, ka-partner Eileen, sabi nga natin, and as promise, hindi natin patatagalin. Do the honors, ka-partner Eileen, ang ating special guest sa patok ngayong tanghali o ngayong hapon. Ipakilala mo, partner Eileen. Wow, ako talaga magpapakilala, Oo. ka-partner Tony. Mm. Okay, so exciting ngayong hapon mga ka-partner dahil pag-uusapan po natin, mga kasama natin ngayon, syempre, isa siyang fashionista. Hilig niya ang sumayaw dahil nung kapanahunan niya, nung high school o college niya, ay talagang naging member siya ng dance troupe. Mhm. Ayan. So, siya ay isang negosyante ngayon at ang kanyang business ay tungkol ito sa mga magagandang design, mga furnitures. At kung bakit siya ay tinaguri ang Tiger Lady of Fashion, malalaman natin sa kanyang kwento. Welcome sa studio, live. Kasama natin, ka-partner Tony. Yes. Walang iba, kundi ang ating panauhin ngayong hapon, walang iba kundi si Mamu V, si Ma'am Virgie Monton. Hi, Mamu V! Welcome sa studio! Mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-partners, lalo na sa iyo Eileen at saka ka-partner Tony. Magandang araw sa inyong lahat, pangalawang araw na ng patok. Ayan. Siyempre, Ma'am Virgie, yung ating mga viewers, yung ating mga listeners, kasama siyempre yan sa mga wini-welcome at binabati natin dito. Yes, at binabati ko yung ating mga ka-partners at saka ating manunood. So ayan, nandito po si Mamu V para makapag-share ng konti tungkol sa aking makulay na buhay. Ayan. Simulan na natin, Mamu V. Sino si Mamu V? Para nagsimula si Mamu V sa kanyang buhay hanggat sa narating niya ang estado ngayon ng kanyang titulo. Paano nakatulong yung pagiging fashionista niyo po, hilig niyo sa fashion, sa dancing, o ano pang mga factor na talagang nag-push sa'yo na maging successful ka ngayong kasalukuyan po. Okay. May tanong ka pa maliban dyan? Siguro doon natin simulan na Ma'am V, doon sa sabi nga humble beginning. Yes. Si Mamu V po ay totoong from D. From D. Bisaya ni From the Mamu V, province. Bisaya. Kasi pinanganak po si Mamo sa Kabadbaran, Agusan del Norte. Probinsya po yun. In case hindi nyo po kabisado, sa may bandang upper portion of Mindanao. So doon po ako pinanganak, doon po ako pinalaki, at dumating lang po ako dito sa Maynila nang mag-college na by chance din. Ano po ako, yung sinasabing upper class in the province, kasi po, pinanganak po ako sa isang great-grandfather ko po ay author ng Carabao Laging. Anong ibig sabihin ng author? Yun po, siya po ang nagsimula ng laging sa Agusan del Norte na naging sikat po pagdating sa mga laging bago po natin na napatigil yung laging nitong kailan na lang. So, ano po yun? Ano ang Carabao Laging, ka-partner Tony, Oo. tsaka Eileen? Carabao Laging is, nung unang panahon, wala pong mga traktor, wala pong mga Yes. truck, Walang mga makinang ginagamit. wala po. So, ang ginagamit ay mga kalabaw. Kalabaw. So, landed po ang great-grandfather ni Mamu V na si Virgie Monton. Tapos, pinuputol nila yung kahoy, ano po yan, manual. Tapos, pinapahila sa mga kalabaw, inilalaglag sa river. And then, hanggang makarating siya doon sa pinakamalaking river, yung Agusan River, ganun sila mag-transport nung araw, nung mga lag na yon. So, prosperous po yung business na yon nung mga panahon na yon. Fast forward na ipanganak si Mamu V, sabihin nating upper class family ako, pero sa probinsya po namin, si Mamu V nag-aral po sa public school. Magmula grade 1 hanggang grade 6. Nung nag-high school po si Mamu V, tsaka na ako pumasok sa private school, Northern Mindanao Colleges, and then nung nag-college ako, by chance, napunta ako ng Manila kasi regalo yon dahil honor student si Mamu V nung nag-graduate ng high school. Congratulations. Thank you, Mamu partner V. Tony. Tapos, sabi ng mama ko,
regaluhan kita, punta tayo ng Manila, tignan mo yung pamangkin mo na bagong panganak. Pagdating po dito, masipag po si Mamo V. Kahit po marami kaming katulong, mahilig po akong gumawa sa bahay. So, ako po yung naging yaya doon sa baby na pamangkin ko. Nagustuhan ako ng brother-in-law ko. Sabi niya, Inday, ang tawag sa akin ng pamilya ko, Inday, wag ka nang umuwi ng probinsya. Dito ka na lang mag-aral. Sabi ko, ay hindi pwede kuya kasi si Mamo V, dahil honor student ako nung high school, meron akong scholarship Yes. sa Mindanao State University. Libre lahat, pati pagkain, pati dorm, may stipend pa. Tapos sabi ko, ay hindi pwede, uwi ako ng Mindanao. Tapos sabi niya, he said the magic word, sabi niya, Inday, mag-aral ka sa Philippine Women's University kasi mahilig kang sumayaw, sasali ka sa bayanihan, toink, ayun na. Hindi na ako umuwi. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Metro Manila. Tapos, nag-join ako ng Bayanihan Dance Company of the Philippines. Wow. Ayan. So, Mamo V, paano mo naman nabalanse yung So, pagiging doon honor nag-start ang student career mo? ko sa dancing at saka, syempre, pag dancing ka, you're very exposed to many places. So, Mamo B, dancing is your first love. It's one of your first That love. is my very first love. I really love to dance. Huwag niyo akong patugtugan ngayon, sasayaw si Mamo V. Pero, sabi nga, at least na-push mo naman yung first love mo. Pero, Yes. di ba, part of growing up, Mamo B, yun na nga, napagbigyan mo yung hilig mo sa pagsayaw. Dito sa business we're in, naging successful ka. Paano naman to nag-start? That's after college na, definitely. Oo, pagkatapos na nag-graduate ako ng college, pag pinag-usapan natin fashionista, kailangan malaman ninyo na doon sa probinsya na pinanggalingan ko, palibhasa mga asyendera, ang mga tito-tita ko doon, mga lolo-lolo ko, they're very much updated because they travel a lot. So, mga fashionista sila talaga. So, lumaki ako na ang gaganda nila. Mayroon akong isang tita, kamukha ni Liz Taylor. Wow. Napakaganda talaga nung tita kong yon. Pag nagbihis sila, terno-terno. Kung ano yung buhok mo, kung ano yung damit mo, yun ang kulay ng sapatos mo tsaka bag mo. Oo, partner Eileen at tsaka Tony. So, nakuha ko yun. So, nung nandito ako sa Manila na gano'n na ako, fashionista na ako, terno-terno na rin yung suot ko. Nagugulat sila na, ba't ganyan ka magdamit? Kasi yun ang kinamulatan ko eh. And then after college, nagtrabaho ako sa isang carpet company. It's an interior design mostly of my job. Kina-carpet namin yung hotels, mga Yes. bahay-bahay. Tapos, may mga color coordinates na yan. Makikita mo na yung magagandang mga furniture. So doon, gumana na naman yung Yung creative. color combination, kumbaga yung Yes. pagiging creative mo ay nagamit mo doon, Mamo V. Correct ka dyan, ka-partner Tony. Naggamit ko talaga. Yun. So, after nyan, nagkaroon ng chance si Mamo V na mag-set up ng company. Kasi yung huli kong employment sa isang furniture company. Ngayon, nag-resign ako, tapos gusto ko sanang magpahinga, pero ang dami kong natanggap ng mga tawag. Siyempre, nakilala ka na sa industriya from the carpet company, tapos dito sa furniture. Parang doon sa punto na yon na may nag-alok sa akin na bigyan ka namin ng project, magtayo ka ng kumpanya mo, doon ko na conceptualize na magtatayo ako ng ganitong kumpanya, hindi lang para kumita, kung hindi para bigyan ko ng puso yung negosyo ng furniture kasi ang mamahal ng furniture That's talaga. true. Opo. Sobrang mahal. So sabi ko, hindi ako magiging low-end, hindi rin ako magiging high-end, andito lang ako sa Middle. mid so that I can serve everyone. So pati yung presyo ko, pinag-aaralan ko without sacrificing the quality. So, yun yung naging vision ko na masisikat ang VM Design by Vario Mercato, VM Design, dahil doon sa quality at saka yung updated na mga design na kinukuha ko rin sa ibang bansa kasi nagta-travel ako for the last 20 years, ka-partner Tony and Eileen. Nagta-travel ako almost every other week. There was a year na every week ako lumalabas ng bansa para pag-aralan at makita ko
ano bang mga Ano ba yung mga bagong latest trends? Correct. Oo. So yun ang ipinapasok ko dito sa negosyo ko. So ganyan, masipag si Mamo. At saka, pwede bang ma-share ko lang, ka-partner Eileen at saka Tony, Opo. ang kumpanya ko, nung nagsimula ako ng negosyo, wala akong kapital. Mm. Nagsimula lang po ako sa isang maliit na lamesa sa loob ng kwarto ko. Mhm. At nung araw, 20 years ago, because I am celebrating 20 years of Wow. my company, nung araw, ang internet dial-up. Telepono. Telepono, ida-dial mo. Yes, yes. So, nakakatuwa doon sa maliit na lamesa na yon, na kaya ako nagkaroon ng kapital dahil merong isang taong nagtiwala sa akin, binigyan ako ng order, tapos the rest is history na. Ayan na. Mamo Serving big Naririnig mo ba accounts ako, Mamo na V? maipagmamalaki natin. May nagawa na rin akong isang buong building. Wow. 32 stories, at pwede ko namang banggitin. I think they would love Mamo V to mention it. And the name of it's a 6-star residence address. And the name is The Address at Wakwak Condominium. Oh. Ayan. That's Ako in ang gumawa. Mandaluyong. That is in Mandaluyong. Diyan ako nakatira po. So, Yan. iyon. Okay. So, may gustong itanong si Kapartner. Kapartner Eileen, go ahead. Naririnig ka ni Mamo V. Opo. Akala ko kasi hindi nyo talaga ako naririnig. Med- Kasi kanina pa ako nagsasabi. Mamo V, alam kong may pinagdaanan ka sa pagputak mo ng negosyo mong BM Design. hindi ko masyado. Paano mo naman nalampasan nung panahon ng COVID-19? Alam natin na naging apektado, isa po kayo sa naging apektado sa iyong negosyo. Ayan, Mamo V, siguro dapat isuot mo ito. Oo. Kasi tinatanong kasi ni Kapartner Eileen na alam naman natin na nitong nakaraang almost 3 years talagang grabe yung effect ng pandemic. At isa yan sa mga naging struggle ng napakaraming negosyante, Mamo V. Ikaw ba ay paano mo nalampasan yon? Kasi nga, para bang walang exception kasi nga ang mga tao, limited yung movement. So somehow, all their businesses are affected. Paano ka nag-survive doon, Mamo V? Nag-survive ang Mamo V sa yung VM Design by the grace of God, kasi yung buong 2 taon na yon, zero talaga, wala talaga. Tapos alam naman natin, biglaan na dumating. So dumating yung lockdown, so hindi tayo masyadong nakapaghanda. As in, wala talagang handa. Yes. So whatever yung naipon ng kumpanya, tinipid-tipid lang, and of course masakit man sa puso, I was forced to resign my staff. Pati yung aking office, I used to have a building, I used to build my own. I had a building before, pero hindi ko siya na-sustain kasi hindi akin yung lupain. So, nung natapos ang kontrata, medyo naglipat tayo, and doon nagre-rent ako sa Green Hills. 2 years muna, kasi nung una ayoko maniwala na aabot tayo ng matagal na 3 taon. Pero nung magto 2 years na, bleeding na yung kumpanya ko. Opo. Kasi yung mga expenses hindi naman nawawala. Andun yung Yes. andun yung rental, andun yung Meralco. Tuloy-tuloy yung expenses. Tuloy-tuloy. So medyo pagdating ng 2 years, sabi ko, ang laki pala nung aking babayarin ng pagdating sa lockdown. So ngayon, paano ko nalampasan Yes. yon? Mga kapartner, si Mamo, during the duration of my operation from first to until the lockdown, may ugali si Mamo na pag merong part of my kinikita, ipinamimili ko rin ng stocks. Okay. Binibili ko ng inventory yon. So, meron akong mga storage, meron akong mga bodega, punong-puno siya ng stocks. So, noong wala na talagang pumapasok, nagkaroon tayo ng work from home at saka study from home. So, marami akong mga upuan, mga silya, at saka iba pa mga items. Yun ang binenta ko online. Because of that, medyo na-sustain ng paunti-unti yung ating mga expenses. And aside from that, I have a very intelligent daughter, and she works as an executive of a multinational bank. So, tumulong siya
tumulong siya sa mga financial challenge ni Mamovi. So malaking bagay yung naitulong niya sa akin on a monthly basis kasi nagsi-share siya talaga nung income niya to the point na minsan sasabihin niya, Mami, wala na akong saving, pero sabi ko, sige lang, whatever it is na ibinibigay mo ngayon, saving mo rin yan because the Lord will give it back to you Yes. 100-fold, Yes. mga kapartner. Ganun ang katotohanan yan. So, sige lang, tuloy-tuloy lang. Ang buhay natin puno ng hindi trahedya but puno ng challenges. Yes. So, when you are in a spot and in a situation na wala ka nang magagawa, hindi mo kailangan may gawin. Ganyan ka lang and then have a posture na magdadasal ka kasi ang ating Panginoon ay nandyan talaga para tulungan God ka. will lead the way. Yes. Yeah. Kwento mo, Mamo V, napunta tayo diretso sa pagnenegosyo. Pero alam ko na sa kabila ng success stories mo dito sa pagnenegosyo, meron kang isang karanasan na maaari nating hindi naging maganda para sa'yo, pero nagdulot po ito ng inspirasyon din sa'yo para sabi mo pa nga, laban lang. Para lalong magpursigi. Yes. Balikan natin yung punto na yon ng buhay niyo po para ma-share natin na hindi ito magiging balakid. No barrier. Hindi ito magiging barrier para marating niyo po ang tagumpay sa buhay. Oo. Ito ba yung portion ng buhay ko, Eileen? Masyadong personal pero kailangan mong i-share. Oo, alam ko masyado siyang personal. Mga kapartner, ang ating mga viewers. Solo mom po si Mamo V. Yung pagka-solo mom ko, that's another story. Baka isang buong araw natin pag-usapan. So, dahil solo mom ako, maraming challenges talaga ang kabuhayan na showcase ni Mamo. So, andyan yung maliit pa yung anak ko, ang cute-cute niya, maganda siya. And people would always ask her, where's your, asan na mami mo? Sasabihin niya, in the office. Tapos sasabayan ng, asan ng daddy mo? Hindi niya alam yung word na daddy. So medyo, pag uwi ko galing ng office, sasabihin niya sa akin, Mami, I'm so sad. Sabi ko, why? Siyempre, pagod ako sa trabaho. Because I have no daddy. What is daddy? So ayan yung mga pagkakataon na tearjerker. Iyak na lang ako. Tapos yung yaya ko, kami lang sa bahay, iyak na rin. So hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung paano mo ipapaliwanag sa mga bata. Ang sabi ko sa kanya, meron kang daddy, hindi lang natin kasama sa bahay. So ngayon, pinakilala ko siya doon sa daddy niya. So sumaya naman siya, nakita niya, may daddy pala siyang talaga. So ito yung mga bagay-bagay na marami na naman siyang katanungan, bakit hindi kasama ang daddy sa bahay? So nag-explain ako na ito yung sitwasyon natin sa buhay anak na iba ang bahay natin, iba yung bahay niya. So ganon. Tapos yung mga challenges na solo mom ka, ikaw yung nagtatrabaho, madalas wala ka sa bahay. So, yung oras mo sa kanya, bawas na bawas. So, binabawi ko yun sa mga pagkakataon na kung kaya ko siyang bitbitin sa office, dinadala ko siya, pati sa grocery, lahat na bitbit ko siya. So, natututo din siya. Nakikita niya yung paano ako nagtrabaho. Tapos, minsan pag kumakain kami, at kahit sa kahirapan at yung challenge kasi hindi ako nanghingi ng tulong. Self-sufficient si Mamo. Hindi naman dahil sa ma-pride ako. Sadyang hindi lang siguro ako marunong manghingi ng tulong. So, ayun lang, sariling kayod. So, may mga pagkakataon na pag kumakain kami ng anak ko, sasabihin niya, Mami, you work so hard, but hindi ka na lang mag-asawa? Para may katuwang ka. Ang sabi ko sa kanya, okay lang ako anak, basta ang importante, maiahon kita. So, tuloy-tuloy hanggang napalaki ko yung anak ko, nag-aral siya sa isang exclusive na school for girls. So, napalaki ko naman siya ng maayos. Ngayon, isa siyang vice president ng isang multinational na bangko. Wow. Hindi ko lang pwedeng banggitin yung bangko. Ayan. So, katuwang ko rin siya. She's beautiful. Like mom. Yun ang aking anak. Her name is Bianca Ira.
So, Vice President siya ngayon at nakakatulong talaga siya, lalo na yung business ko ngayon, hindi pa naman umaangat. So, ang lesson na maibibigay ko, ang nakikita nyo ngayon sa screen ay ang gwapo kong apo. Ayan. So, 3 kaming nakatira sa aming bahay. Ako, ang anak kong si Bianca at ang apo ko, na ang tawag namin ay gwapo kasi sadyang gwapo siya nung inilabas siya, nung nang pinanganak siya. So, ang leksyon na masasabi ko sa inyo, mga kapartner, dito sa ating mga viewers is, laban lang. Laban lang kasi ang buhay ay gumugulong, tuloy-tuloy, hindi ka naman pwedeng huminto. Laban lang. Maniwala Hindi ba lang.